Yes sir, ikaw lang, Senate President Tito Soto. Yun. Bakit? Buti naman. Dahil ikaw ang sitting Senate President. Yun. At ang bawat salita mo ay mabigat ang dala at mabigat Yes, ang yun consequence niya doon sa judiciary. Tapos Tapos ipinaparamdam niya sa ating lahat Eto pa. na hindi niya susundin yung utos ng Supreme Court at bubuhayin niya pa rin yung case at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Yes. Hindi ba't yun din ang Dapat ginagawa lang. niyo sa amin? Kapag ginagawa niyo sa amin, hindi naman kayo nagre-reklamo Pero kapag ginagawa sa inyo, grabe kayo umiyak. Binibigyan lang namin kayo ng a taste of your own medicine. Kumbaga sa basketball, sinisiko na kami. Matamang hindi kami gaganti. Ang dumi na ng laro ninyo, mga dirty player kayo. Ibig sabihin ba magbabait-baitan pa rin kami at hindi namin pwedeng susuklian ganun. Yes. ang inyong maduming paglaban? Kung yun ang sinasabi niya. Kasi magpa-fly lamang yung argument niya kapag sinasabi niya na madumi kami lumaban. Sir, kung inaamin mo na madumi yung ganitong atake, in other words, madumi rin yung mga atake nyo sa amin na kinakasuhan nyo lahat Yes. ng mga lumalaban sa inyo na nagpapahayag lamang ng kanilang komento sa mga public issues. Yun. Ang masama po ay kapag binubugbog na tayo at hindi tayo lumalaban. Yun. Sunod-sunod na po ang kanilang pang-aabuso sa atin at panahon na po na tayo ay sumagot at lumaban sa kanila. Kung consistent sila sa kanilang paglabag ng ating konstitusyon, consistent din po kami na labanan sila. Kaya samahan niyo po kami sa bawat laban na aming kinakaharap. So, ayun. Lagot ka ngayon, Soto. Kasi nga, itong, ano nga tawag sa kanila? Magnificent Seven. Yung nag-file ng ika-3 impeachment sana kay BBM na hindi tinanggap. Ay, ito. Rumesbak na kay Soto. Kasi talagang makikita mo naman. Maling-mali naman talaga yung ginagawa ni Soto. Kasi nga, yung pinapaliwanag dito ni Attorney Respicio na ikaw kasi yung Senate President, lahat ng manggagaling na salita din sa bunganga mo ay mabigat at may pananagutan. Hindi pwedeng ganyan-ganyan ka lang. Akalain mo ikaw yung Senate President tapos sasabihin mo na mali yung Supreme Court. Maling-mali yun. Ang galing ng paliwanag dito ni Atty. Respicio at saka yung mga banat niya kay Soto. Kaya naman, deserve Soto. At hindi iyan Eto pa. maganda at dapat Eto na. kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Yes, Noong parusahan. sinabi mo ba, Dapat Senate lang. President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan True. Yun eh. na paanda rin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda Ganda yun. nga eh. Kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad Yun, ng galing. hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Nagsalita na po ang Supreme Court. Tapos Wala, na anyway, po. hindi mo susundin. Wag na po ninyong palakihin pa yung issue dahil ginugulo nyo pa yung stability ng ating saligang batas. Ang problema kasi dito kay Senate President Tito Soto, sabi niya mali ang Supreme Court. Pero sir, ano ang tama? Ipakita mo sa amin kung paano dapat nagrason ang Supreme Court para masabi mo na tama. Wala naman siyang in-offer na alternative. Nag-criticize lang siya. Sabi nga nila, hindi pwedeng criticize ng criticize na wala ka namang in-offer na alternative interpretation. True. In other words, doon nakikita ang bad faith ng kanyang mga statements. Ibig sabihin, gusto niya lang talagang sirain ang confidence Yun, doon lagot ka sa talaga, desisyon, Soto. ang confidence doon sa institution ng Supreme Court at ang confidence ng taong bayan sa mga mahistrado ng Supreme Court. Tapos sinabi niya na mali ang Supreme Court, tapos ipinaparamdam Galing, no? niya sa ating lahat Galing-galingan si Soto. na hindi niya susundin yung utos ng Supreme Court at bubuhayin niya pa rin yung case. Bilang leader ng legislature, nakakatakot yun. In other words, True. meron talaga siyang pinapresenta na threat at nakakanervyos yun sa
ating mga mamamayan dahil dinedestabilize niya ang True. ating lipunan. Ang bigat ng Kapag ginawa hindi talaga na po ng mali-mali. rinerespeto ng mga pinakamatataas na tao sa executive, sa legislative at sa judiciary, yung constitution, magkakagulo po ang ating bansa. At yun lang po ang aming pinoprotektahan. True. Hindi ba't yun din ang ginagawa nyo sa amin? Mhm. Kapag ginagawa nyo sa amin, hindi naman kayo nagre-reklamo Pero kapag ginagawa sa inyo, grabe Bawal kayo umiyak. balikan. Bawal sila. Binibigyan lang namin kayo ng a taste of your own medicine. Kumbaga sa basketball, sinisiko na kami. At namang hindi kami gaganti. Ang dumi na ng laro ninyo, mga dirty player kayo. Ibig sabihin ba, magbabalik-balitan pa rin kami at hindi namin susuklian ang inyong maduming paglaban? Kung yun ang sinasabi niya. Kasi magpa-fly lamang yung argument niya kapag sinasabi niya na madumi kami lumaban. Sir, kung inaamin mo na madumi yung ganitong atake, in other words, madumi rin yung mga atake nyo sa amin na kinakasuhan nyo true. lahat ng mga lumalaban sa inyo na nagpapahayag lamang ng kanilang komento sa mga public issues. Yes sir, ikaw lang, Senate President Tito Soto. Bakit? Dahil ikaw ang sitting Senate President. Yes, true. At ang bawat salita mo ay mabigat ang dala at mabigat ang consequence niya doon sa judiciary. At pangalawa, ikaw lang naman ang maboka. Isa At pa yan. ganoon ang tono ng pagsasalita. Yes, marami kaming balak. Merong separate na complaint na Ito pa. ipapasa laban kay Senate President Tito Soto doon sa Committee on Ethics ng Senate, sa kanilang house para siya ay disiplinahan. Ang masama po ay kapag binubugbog na tayo at hindi tayo lumalaban. Ayun. Sunod-sunod na po ang kanilang pang-aabuso sa atin at panahon na po na tayo ay sumagot at lumaban sa kanila. Kung consistent sila sa kanilang paglabag ng ating konstitusyon, consistent din po kami na labanan sila. Yun. Kaya samahan niyo Yun po yun. kami sa bawat laban na aming kinakaharap. So, ayan na. Dapat lang, as in sabi ko nga talaga, deserve ni Soto yan na siya'y makulong at maparusahan. Kasi nga, nakita niyo yung mga sinasabi niya. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa Supreme Court na talagang sinisira niya. Ibig sabihin, tinatanggalan niya talaga ng tiwala yung mga tao. Doon sa style ng pananalita niya sa Supreme Court, yun na nga yung pinakamataas at siya yung pinakahuling magde-decide. Diyan sa mga isinasampang kaso na yan, kung babaliwalain mo, so ano pa? Ikaw na ang pinakamataas? Ikaw na ang pinakamatalino? Ganun ba yun? Samantalang hindi man lang siya abogado, di ba? So ngayon, eto na nga, binalikan siya. Rest back talaga nitong Magnificent Seven na tinatawag nito. Sila Atty. Respicio. Kasi nga, kung ganyan ang gagawin mo, maraming gagaya sa'yo. At saka, syempre paniniwalaan ka, nasa pwesto ka eh. At hindi niya naiintindihan na yung bawat sinasabi niya ay mabigat. Kasi nga, may impluwensya talaga siyang tao na pinapasama niya yung Supreme Court. Paano nga naman kung wala nang maniniwala sa Supreme Court at gayahin na siya ng lahat? Sa bagay, ganyan naman talaga yung ginagawa ng Ngayon naman, tagilid talaga yung batas natin eh. Buti nga't may mga ganito pang lumalaban. Pero tagilid talaga yung mga ginagawa nila, di ba? At saka itong sinasabi ni Atty. Respicio, totoo talaga. Mga magagaling na mga attorney yan eh, yung grupo nilang yan. Saka hindi lang yan, sila lang talaga yung tinatawag na Magnificent Seven kasi nga sila yung hinarang ng impeachment kay BBM, di ba? So, binansagan silang ganun. Pero, bukod sa kanila, marami pa. May mga attorney Glenn Chong pa, may mga attorney Big pa, marami pang mga attorney, may Harry Roque, di ba? Na magagaling, may Panelo pa, na nag-e-explain na maling-mali yung ginawa ni Soto. At saka sinasabi ni Soto ngayon, parang, ano na nga tawag doon? Freedom of speech daw. Hindi ganun. Kasi nga, may pananagutan ka sa bawat sasabihin mo. Kasi nandyan ka sa pwesto eh. At saka, sinasabi niya na ba't ako lang? Ikaw lang. Kasi nga, ikaw yung may pwesto eh. At saka, hindi basta-basta, Senate President ka. Kaya sana, maging responsable ka sa lahat ng bibitawan mo. Timbangin mo muna. Lalo na kung hindi mo naman nalalaman kung ano yung pwedeng ibalik sa'yo. Kita mo yan, oh. Nagugulat ka ngayon. Patapos mo magyaw-yaw at magngalngal na mga kung ano-ano sa Supreme Court, na akala mo ang galing-galing mo, na ang dami ng kumwestiyon sa'yo ng mga sila sa yung magagaling din na mga vlogger. Kasi magagaling naman talaga yung mga DDS vlogger yan. Sila basta ang dami nang bumati ko sa'yo, hindi ka nakinig. Tapos ngayon, magugulat ka kung ba't ikaw lang.
Ikaw talaga. Ikaw yung pinakamadaldal eh. Tapos yung nga pinagsasabi mo naman, maling-mali. Kahit ordinaryong tao maiintindihan na maling-mali yung pinagsasabi mo. Sinisira mo yung Supreme Court, akalain mo yun. Hindi ka maniniwala. Kanino ka pa maniniwala? Ikaw ang batas? Ganun. Tinatanong nga ni, si Rob Rances, yung isang magaling din na, ang gagaling din ng mga sinusulat niya, tsaka ng mga opinion niya. Yung laging nasa kapihan sa PDP, tinatanong niya kung ikaw na daw ba yung pinaka-smart na tao sa Pilipinas. Kasi pati Supreme Court talagang binardagol mo eh. Binastos mo talaga. At sinasabi mong mali. Mali. Lahat ng judge doon, wala na isang humindi. Tapos sasabihin mo mali, as in void na. As in, yung ganong desisyon, question mo pa talaga. Anong klase ka, Soto? Kaya ngayon, lagi ko nga sinasabi, deserve. At itong sinasabi na to ni Attorney Respicio, sinasabi niyo na madumi yung laban nila kasi nagdedemanda. Kayo nga, yung admin ang ganyan. Yung sinisipsipan mo. Yung admin ni Bongbong Marcos, ang lahat kinakasuhan. Lahat ng bumatikos, lahat ng magsalita, ginigipit kinakasuhan. Kitang-kita yun ng mga tao ngayon kung ano yung style yan. Tapos ngayon, kunyari, biktima ka pa. So, harapin mo yan, Soto, kasi deserve mo yan. Gawa yan dyan sa mga pinagsasabi mo eh. Kitang-kita, hindi ka makakatanggi kasi may social media ngayon. Hindi ka pwedeng magpa-loko-loko na akala mo'y nasa Itbulaga ka lang. Walang ganun. Kaya, mabuti to kasi sabi niya, samahan natin sa kanilang laban. Kasi nga, kung consistent sila sa pagbabaliwala ng batas, so babantayan nila yan at lalaban sila. O, di ba? Galing, saludo.